pagkakaintindi ko dyan, iniinsulto niya ako eh. Dismayado si Senator Marcoleta sa pagsusulong ni Senator Pangilinan na bumuo ng isang independent committee para mag-imbestiga sa issue ng mga flood control project. Sinabi ni Senator Marcoleta na isa itong insulto sa kanya dahil nandyan na ang Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Marcoleta para magsagawa ng investigasyon. Matatandaan na mainit ngayon ang issue ng flood control dahil na din bilyong-bilyong ginastos ng pamahalaan, ngunit sa huli ay lubog pa rin sa baha ang maraming lugar sa Pilipinas. Pinaka-apektado na dito ang mga kababayan nating mahihirap tulad ng kababayan natin NATO na sinusuong ang malalim na baha para lang makapaghanap buhay. Dagdag naman ni Senator Marcoleta. Ano naman, ayaw kong iniinsulto ako. Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. Na chairman ng Blue Ribbon At Committee. pakita niya na mas marunong siyang gumawa ng mandatong itinalaga sa committee na yan. Hindi. May matapang din na mensahe at hamon si Marcoleta kay Pangilinan. Yung statement Hindi na lamang yung committee niya ang ayusin niya kasi nagpapakadulubhasa siya. Kasi siyang nailalatag kung anong gagawin niya, pakikialaman niya itong magtatayo ng independent investigative body. Nako. Hindi, subukan mo. Di ba? Yun naman. Wala silang tiwala pala sa Blue Ribbon Committee. Questionin nila. Ayun, Di ba? naman. Yun ang Pwede proseso. naman kaming magdebate dun eh. Di ba? Kung ang pamamaraan ko, halimbawa, ayaw nila, magdebate tayo. Panoorin pa natin ito. Pero bago yan, huwag kamlimutang mag-like at subscribe para sa mga pinakabagong balita. Senador, ang bagong rockstar. Talaga naman, Senator Rodante Marcoleta. Sen, masayang hapon po sa inyo. Palagi nyo kasing sinasabi yan, kaya ang daming naiinggit eh. Gift na sila. Sen, wala tayong magagawa. Ganun talaga eh. Oo nga, pero dapat walang ganun eh, ano? Hindi, Sen, kayo sa inyo po, wala yun. Pero sa amin ni Nelson, kailangan namin sabihin nyo, Sen. Alam naman namin yung pagiging humble, nasa sa inyo po yun. Pero alam mo, totoo yan dyan eh. Yung halimbawa, bagong opening ng klase. Tapos yung bago mong classmate ay ang galing mag-recite. Pag tinawag ng teacher, may sagot ka agad. Tapos pagka hinanapan ng assignment, may assignment, kinainggitan talaga yan eh. Totoo po. Nangyari sa akin yan nung... Ikaw ang kinainggitan. Bagong transfer ako eh. Eh kasi nasanay ako ng ganong trabaho. Kaya hindi natin may alis sa bagong pasok na senador, sa Senado. Na-intimidate siguro sila sa Nelson. Maring may ganon. Kasi yung magkakaklase, magkakakilala na sila. Totoo po. Bigla nga yung may dumating na bago, transfer eh. Aba kung mag-recite talagang akala mo minemorize niya yung buong chapter eh. Ay, ma-unsettle lahat ang mga kaklase mo ron. Totoo po. Magkakaroon na ng inggitan dyan. Ayan, at kung ano-ano ng intriga. Ang tawag sa iba niyan, para niya nabulabog ang tubuhan. Sa probinsya naman, nabulabog niya palaisdaan namin. Parang ganun po ang tawag dyan. Parang nag-iba-ihip ng hangin. Mga ganun po. Pero yung mga kababayan naman natin, kilala naman nila tayo dyan, ano? Wala naman tayong mga objectives na halimbawa magpasikat tayo. Nagkataon lang na nagkaroon tayo ng mandato dyan. Kailangan nating isagawa sa katuparan, tuparin, itaguyod kung anong inihingi ng mandato natin. At yan naman po ay hindi na bago eh. Ginawa nyo na yan. Nakita na ng publiko yan nung kayo ay nandun pa sa House of Representatives. Sen? At doon, Sen, kinainggitan din po kayo doon. At alam nyo naman, ang nangyari. Hindi ako kinaingitan. Kinasuklaman ako ron. Halo po yun. Lalong-lalo na. Siyempre, yung nakikinabang doon sa network na napasara. Totoo po kayo. Talagang halos maglupasay sila sa sa kaka-atake. Kaya kahit anong gawin mong paliwanag, samantalang yung karamihan na sa kababayan natin, halos naliliwanagan nila. Opo, naunawaan. Sila, napagkamalan silang, masasabi mong nag-aral. Kung makapag-Ingles akala mo mas mahusay pa sa mga Totoo Amerikano, di ba? Pero ngayon hindi nila matanggap ang katotohanan
sa likod ng pangyayari na yon. Oho. Kaya makikita mo naman kung sino-sino sila. Hanggang ngayon nga po, Sen, may kim-kim pa rin ng galit sa inyo. Matakin nyo ng panahon na yun, tinawag kayong crush ng bayan. Di ba? Pagka pinapakilala kayo dati ni yung chairman ng committee, di ba si Chairman Alvarado yata yun. Tapos tinawag din kayong rockstar doon. Ganun talaga, Sen. No, pero pagka sila, paano nalo yun? Yun ang masakit na katotohanan. Ngayon parang nadadagdagan pa yung ganon. Ano? Oho. At ngayon po, ituloy na natin, Sen. Yaman din lamang tinuloy nyo na po at sinimulan nyo na yung bagay na yan. Ngayon, na kayo po ay nag-iimbestigat. Nakaunang araw na sa Blue Ribbon at mayroon po motu proprio investigation. Dapat yan ang tamang wordings yan eh. Nakaunang araw pa lang. Nakaunang araw pa lang. Kasi ang dami na agad. Mukhang nabulabog na agad ang tubuhan. Ayo. Mukhang nabulabog agad ang palaisdaan, Sen. Hindi dapat yung nakaunang araw. Yung parang nanlamang tayo pag nakauna. Ganun, no? Unang araw pa lang. Yan, simula Ganun pa lang kasimple yun eh. Isang araw pa lang eh. Sa ganung kalawak na problemang kinakaharap ng ating bansa, isang araw pa lang eh. Laying the Napagdinig eh. predicate pa lang. Ika nga, sabi niyo, Sen. Biglang kung ano-ano na yung... Bakit teka, sabi nung isang... broadcaster, di ba, ilalaki yung palaging kahit na hating gabi, nakasalamin na Pang-araw. kang mga gumagawa dyan, yan, puro pasikat yan. Puro pasiklab yung mga yan. Puro epal. Ano kayang gagawin mo sa mga ganitong klaseng tao dyan? Ano? Hindi, ako naman, Sen, ako sa tingin ko, mukhang hindi kayo ang pinatutungkulan nun. Kundi siguro ay baka ibang miyembro ng Blue Ribbon. Kasi kung kayo po ang nandun mismo, solo kayo, malamang hindi magsasalita ng ganun po yun eh. Alam naman niya na yung committee, yung Blue Ribbon, yun ang talagang pinaka-major na committee na siya yung gaganap ng tungkulin na yun. Kapag nagpasaring ka ng ganun, dala mo na lahat. Totoo po. Pero kung sasabihin niya, yung nagpasikat, nag-epal, palagay ko, hindi ako yun. Tama po. Ako nagtatanong lang ako ng mga tanong na talagang very basic lang. Totoo. At sinabi ko naman doon, walang nagagranistan, walang magiging, walang kumbaga, huwag kayong masyadong magpasikat, parang ganon. Ano? Totoo po. Wala tayong konklusyon na gagawin dito. Di kasi ako, ewan ko lang sa mga nakakarating din sa atin mataas po respeto sa inyo nun, Sen meron lang siguro kayong mga miyembro ng inyong komite na baka yun na nagpapabigat sa kanyang kalooban. Baka naman po ganun lang. Yung miyembro ng committee ko, kapatid niya Teka, yun ang problema natin. Opo. Wala na akong problema doon. Sino na makasasagot yan? Dapat mag-usap na lang silang magkapatid. Hindi ba? Pero... Ayoko naman pasukan yun. Ayoko naman pakialaman yun. Halimbawa, kumprontahin ko yung kapatid niya na nandun sa komite, mahirap naman yun. Hindi ako pwedeng makialam doon. Pero may napansin lang ko dyan, Senator, no? Nung nakaraang linggo ay... Kasi sa mga nakaraang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee, last week ay napansin ko, parang sabi ko parang hindi tama. Meron ako napansin na parang... para bang, halimbawa, maliligo ka dyan, di ba? Okay. Maliligo ka, nakapagsabon na, ay sinabon mo pa uli. Bakit? Tapos na maligo, ha? Anong napansin mo? Hindi, kasi parang sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari, ang pagkakaalam ko, di ba may privilege speech? Tapos after ng privilege speech, ay yun na, investigasyon na. Kasi yun ang, kumbaga sa introduction di ba? Okay. Napansin ko na nag-imbestiga na. Nagsimula na? Natapos na yung unang araw at meron na nakatakdang mga susunod, may bukod pang privilege speech na yun din yung topic. Sa akin, bilang isang karaniwang taga-Masid at matagal na rin nanonood ng mga Senate investigation, ngayon ko lang nakitang may ganon na Mabuti napansin mo yon, Nelson. Akala ko nga walang makakapansin sa inyo. Ayoko namang talakayin yon na parang ako lang. Baka akala na, baka isipin pa nila kung
Parang kayo pa namumuna sa... Kung anong motivation, ano. Pero sa rules pa pag-usapan natin, walang ibig sabihin sa ano pa man. Sa rules ba, pwede pa po yan sa rules ng Senado? Sa tuntunin ng Senado kasi kapag ang isang bagay, ang isang subject Opo. matter ay natalakay na, lalo na yon, isang major committee, yung Blue Ribbon, bawal na yung gagawa ka pa ng sarili mong pagpapahayag. Lalong-lalo na kung doon sa pagpapahayag mo, parang uulitin mo yung mga bagay na dapat sana doon na ihayag doon sa naunang pagtalakay. Para may sarili kang expose, may sarili kang version. Oo, hindi dapat na ginawa pa yon. Ayun. Kumbaga, kalabisan na yon. Sa tuntunin kasi, bawal na yon. Okay. Kaya lang, pinayagan din. May pagka-liberal naman sa... Pero kung Senado. susundin mo talaga yung tuntunin, hindi akma yun. Ayun. Dapat sana ay sumama na lamang siya doon sa komite. Opo. Kahit naman hindi ka miyembro ron, pwede ka namang magtanong. Pwede ka Lalong-lalo na kung At katulad doon na nung- lang niya banggitin yung mga binabanggit niya. Pwede pala naman yun. Pwede naman yun eh. Ayun. Oo. Kasi kung sasabihin niya na kamukha ng ginawa niya, Oo. meron siyang mga pinuntahang mga iba't ibang projects. Oo. Oo. Actually nabanggit na yung mga yun eh sa komite. Opo. Kasi ang pinag-uusapan lahat ng ghost projects. Ngayon, hindi ngayon namin napag-usapan ng detalye noon sapagkat ang sabi ko sa chairman, sa secretary ng DPWH, pinakamabuti isumite mo sa komite yung lahat ng initial findings mo doon sa mga ghost projects. Ayun. Oo. So, yung ginawa niya, nakatukoy siya sa kanyang pansariling pag-iimbestiga. Meron Saka daw yung siyang mga tao nakita daw po sa niya. ganitong lugar, sa Opo. ganitong... Siguro mga mangilan-ngilan yun. Pero hindi yun ang kabuuan. Hindi yun ang listahan. Oo. Nagtagumpay lamang siya dun sa... May mga optics, may mga litrato. Opo. Oo. At saka yung presentation, may mga guni-guni, mga ganyan. Oo. Sa pagdinig naman kasi dapat hindi mo nasasamutan ng mga ganun. Yun ang optics eh. Oo. Yun ang sinasabi ng isang taong nakasalamin na hating gabi na yun ang epal siguro. Yun ang pasikat. Di ba? Ayun. Oo. Pero sa inyo, kasi wala akong narinig na binanggit kayo sa anumang pahayag na tinutulan nyo yun eh. Parang pinalagpas nyo na lang. Ay, ako naman lahat ng gustong magpahayag, kasi naitanong mo lang kung nasa tuntunin ba yun. Sa tuntunin, hindi ganun. Ayun. Hindi papayagan yung ganun. Kaya lang, may pagka-liberal naman yung mga tuntunin siguro. Lalong-lalo na, matatanda na sila ron. Opo. Ako naman, sabi mo Neophyte nga, na kayo. transfer lang. Oo. Bagong transfer lang ako di ba? Kasi kaya ko naman naitanong yan, Jensen. Para kasing... ito, pakiramdam ko lang, ha? Oo. Na kasi may investigasyon na, parang ang gusto nila, the privilege speech, Oo. parang ito ay introduction para sa isang bukod na investigasyon. Na pareho rin ng subject. Na pareho din ng... Hindi ba? Katulad dito, baka nabasa nyo rin ito. Lumilitaw na, ano ba ito, si Senador Francis Pangilinan Oh. ay nagsabi na siguro mas maganda meron tayong independent commission Oho. na mag-iimbestiga sa flood control project. Ang ibig mo sabihin, iba pa doon sa Blue Ribbon Investigation? Commission 2 eh. Ganon. At ito ay nauna, ay sinabi naman ni Senador Kiko Pangilinan, Oh. mas maganda siguro merong ipatupad na tayong isang batas. Magtayutan na tayo ng Independent People's Commission. Ba? Oo, para yung flood control project ay imbestigahan na natin ng Independent People's Commission. Kaya sa isip ko, hindi kaya ito yung para bang nagtatayo ka ng bahay dito, Sen, di ba? Oo. Tapos nakita lang mukhang masasapawan tayo. Magtayo rin tayo. Sarili natin. Yung una, naglagay ng mga plano-plano. Tapos ito yung mga magtatayo. Sino ang mga magtatayo? Ito po, si minungkahi ni Pangilinan na pangunahan ng komisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Nako, oh. Kasama pa si dating DPWH Secretary Rogelio Singson. At isasama pa si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Aha. Ang ibig sabihin nito, Senjen, hindi lang plano ang nilatag eh.
meron pang detalye, di ba? Kung ano yung... So bukod na investigating body ito. Ay, ito, independent body na ito. Sen, mukhang sa tingin ko bilang isang karaniwang mamamayan, baka magugulo, mag-conflict. Kasi meron ng... Opo. Diba? At ang alam ko, ang mandate ng Senate Blue Ribbon Committee ay talaga namang mag-imbestiga. Si Senador Kiko Basan ay, una, miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Nag-apply, nag-presenta yung kanyang sarili na isama. Karaniwan kasi, susulat siya. Opo. Kung pwede sana, maging miyembro ako ng committee mo. Okay. Pinayagan ko. Okay. So, technically, miyembro siya ng Miyembro Blue siya. Ribbon Committee. Oo. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee, nagsusuwestiyon siya ngayon ng isang... Anong tanong mo? Anong gusto niya nga mo? Ano gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin? Hindi, kasi miyembro siya, tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Oo. Same subject matter. Oo. Ano po ang gusto niya palabasin dito? Iniinsulto niya ako. Kung ganyan, Sen, kung halimbawa ako, hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan, pwede ka bang sabihin sa kanya na, Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee? Kasi kung chairman kayo, Parang inaamin niya na hindi niya kaya eh. tsaka wala siyang tiwala sa committee. Yun pa, yun Hindi, po. manawagan ka. Ayun, Baka nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Naku po, pwede mapakiusapan mo. Bakit mo naman meminosen yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcoleta, nabubuo pa ng isang komite, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman anong tawag doon? Hindi nakakasira, nakakainsulto yung ginawa mo. Tama ka dahil unang araw pa lang di ba? Parang Yun na nga. first day of class, sinabi mo na ayaw ko sa classmate. Di ba, Sen, sa tingin niyo po, kayo po bilang chairman, Ayun nga, sinabi ko sa iyo. Ako, ang pagkakaintindi ko dyan, iniinsulto niya ako eh. Ako naman, ayaw kong iniinsulto ako. Opo, Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. na chairman ng Blue Ribbon Oo, at Committee. pakita niya na mas marunong siyang gumawa ng mandatong itinalaga sa committee na yan. Hindi, yung punto na yan, Sen, baka malabo pa, baka ayawan ng taong bayan yan eh. Pero ako sa tingin ko, bilang isa po na nag-oobserba, Sen, kung wala po kayong tiwala sa Blue Ribbon Committee, bilang miyembro, bumitaw na lang po kayo dyan. Sabihin nyo na lang, aalis na po ako, chairman ng miyembro ng Blue Ribbon Committee. Ito Wala nga, pala kayong tiwala eh. Talagang medyo, kaya ako nasasabi, yun ang aking pakiramdam. Opo. Katatransfer ko pa lang. Oho. Isang araw pa lang ang ginugol ko sa pag-imbestiga. Oho. At kung titingnan mo sa lawak ng problemang talagang haharapin mo at iimbestigahan mo, Opo. hindi mo kakayanin naman ng isang araw. Oho. Ngayon, nakakaisang araw ka pa lang, sasabihin niya, nagpo-propose siya ng isang independent investigative body. Anong ibig niya sabihin? Nakaka-insulto nga talaga yun, Sen. Anong ibig niya sabihin? Oho. Di ba? At ang ilalatag pa niyang, i-recommenda pa niyang mga pangalan, dating ombudsman Conchita Cathy Morales. Opo. Hindi ba niya alam kung ano, yung ombudsman ay talagang katakot-takot ang corruption dyan? Bagay. Pagkatapos sasabihin niya, sabihin nila sa akin na ang ombudsman ay malinis na malinis. At walang corrupt dyan. Oho. Ako diretsahan ako eh. Lalo partikular nung panahon. Kay Secretary Babe Singson, wala akong dyan. Opo, Hindi ko naman talaga siya kakilala. Maaring makakagawa siya ng mabuti rin para sa bansa. Kaya lang, pare-pareho silang naglingkod sa panahon ni dating Pangulong Pinoy eh. Oho. Kung kulay ang pag-uusapan dito, puro yelo na naman yan eh. Pero ako naman siguro, Sen, in fairness, doon sa tatlong nabanggit, baka naman walang kinalaman doon sa panukala ni Senador Kiko. Di ba? Nabanggit lang yung pangalan, pinupropose niya eh. Ang talagang una best dito na, sabi niyo nga, nakaka-insulto talaga, yung Senador Kiko Pangilinan. Di ba? Sa tingin ko, yung statement Hindi na lamang yung committee niya ang ayusin niya kasi nagpapakadalubhasa siya na ayusin niya yung agrikultura ng ating bansa. Okay ako doon. Sapagkat ang dapat mong tulungan ay yung mga kapuspalad na mga magsasaka ngayon na hindi na nila malaman kung magtatanim pa sila ng palay o hindi. Opo. Oh.
Anong gagawin mo ngayon? Napakahirap na nakalagayan ng mga magsasaka ngayon. Hindi na nabebenta yung kanilang mga palay sa halagang kikita sila. Oho. Isip-isipin mo, anong kalagayan ng agriculture sa bansa natin ngayon? Kung tawagin subsistence farming. Subsistence farming. Alam mo kung ano ibig sabihin ng subsistence farming? Ano po ibig sabihin, Sen? Nagsasaka ka para mabuhay ka na lang. Ah, Wala ka nang may bebenta para sa ganun sarili mo na kumita lang. ka. Oho. Ito pambuhay na lang ng pamilya mo. Ito yung kaawa-awang kalagayan ng agriculture sa ating bansa. so survival yan, Sen, pag ganyan. Pagkatapos siya yung kumuha ng agriculture. Oho. Abay, ang una mong tingnan ngayon, kung talagang pinuntahan niya yung buong Pampanga, sige, Ayan. halos binibili na lang 12 pesos per kilo ang palay. Yung hindi nabilad. Yung nabilad, ayun, nabilad 11 to 12. Yung hindi binilad, 7 to 8 pesos per kilo. Yan. Saan mo dadalhin ang magsasaka? Oho. Wala pa siyang nailalatag kung anong gagawin niya. Pakikialaman niya itong Oho. magtatayo ng independent investigative body. Nako. Di subukan mo. Oho. Di ba? Ayun. Sana makarating sa kanya. Kung wala ka palang tiwala doon sa komite. Yun daw kanyang proposal na yun ay nanggaling sa panukala ng isa pa. Oo. Na mag-create ng isang independent People's Commission. People's Commission naman. Oho. Wala silang tiwala pala sa Blue Ribbon Committee. Questionin nila. Ayun, Di ba? naman. Yun ang Pwede proseso. naman kaming magdebate dun Oo. Di ba? Kung ang pamamaraan ko, halimbawa, ayaw nila, magdebate tayo. Yan. Oh. Yun ang inihingi ng pagkakataon, di ba? Hindi naman nagsasalita, Sen. Hindi, kung magpo-propose kayo na hindi naman yun naiintindihan ng mga... Hindi, ako siguro, Sen, alam nyo, natakot sila sa nangyaring ito eh. Kasi ang tao, in fairness, so 100, parang 1,500 po pabor sa inyo eh. Pangit yun yung sa 100 tao, 1,500 ang pabor. Ibig ko sabihin, yung unang dating kayo sa Senado, Sen, mukhang iba agad ang dating eh. Yung tao kasi parang, sabi nila, nabuhayan kami ng pag-asa. Meron palang ganito, pwede palang gawin ng ganito. Ako naman, ha? Oo. Ang analysis ko dyan, Jen, ang tingin nila dito ay ang tinitingnan nila dito yung 2028 election eh. Oho. Kasi mukhang nasapawan na sila ng Rodante Marcoleta. So hindi sila makaangat-angat ngayon. Sabi niya, paano tayo aangat ngayon sa 2028? Paano tayo magpapakitang gilas? Nasapawan tayo. Ang mainit na issue ngayon, flood control. Paano natin ipapasok yung agriculture? Ikaw, anong ipapasok mo? Hindi, flood control din kasi ito mainit. Oo, binigay nga sa akin ng Blue Ribbon. Kasalanan ko ba yun? Oho. Oo. Yun na nga. Wala namang, hindi naman sila nag-apply siguro ron. Oho. Oo. Nung ako, sabi ko, pwede nyo bang ibigay sa akin yan? Wala Ayan. namang kumontra. Oho. Tinatanong ako kasi, sabi ko, gusto ko sana yung Blue Ribbon. Oh, po naman. Pwede naman nilang hindi ibigay sa akin. Hindi, naibigay ko na kayo, hiningi ni ganito eh. Wala Oo. naman eh. Sabi ko, kung wala, di kukunin ko. Wala naman eh. Kung problema ba yun? Yun na nga. Sa kabila ng mga pangyayari ito, Sen, makaka-apekto ba ito sa mga susunod ninyong pagdinig? Kasi Sa Lunes, particular sa Lunes. Oo. Kasi in-expect, meron pa isang senador na nag-privilege speech din eh. Parang hinihiling pa yata na, ba't nyo kasi naman ako inunahan, meron pa akong mga gusto sabihin eh. Di ba? Lunes na pala naka-schedule ito, Sen, yung second hearing nyo. Oh. Hindi nga, nung una nga, nagsalita na nga rin yun. Opo. Dapat sana kanya hindi sila nag-hearing muna yung araw na yun eh. Dapat pinauna nila ako isang araw na lang sana. Pinauna mo na yung kanyang privilege speech. Parang yung kariton kanya, siyang humila kanya sa kalabaw. Oh. Sabi ko naman sa sarili ko, bakit kinakailangan ko bang tanungin lahat ng mga kasama ko sino yung magpiprivilege speech dito? Mandato ko ito eh. Malay ba natin na mayroon pala sila ganun? Ako may pananagutan dito eh. Ayun na nga po. Ngayon, in-announce ko naman yun eh. Oo. Naka-announce yun. Sa ganitong araw, magsisimula ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Lahat alam. Ayan, O opo. di sana sumama siya doon. O ba't pinili niyang magpakatahitahimik pagkatapos na makapagsagawa ng isang pagdinig? At saka siya ngayon, Magpi-privilege speech pala siya. kahit na hindi na pinapayagan ng tuntunin, sige, nakapagsalita pa rin. O ngayon, nung malaman niya na naman sa Lunes, magsisimula yung pangalawa. Opo.
nagmanifest sa floor. Sabi niya, sana i-reset yung September 1. Bakit daw? Yun talaga naman, oo. Nagkataong kanya na magsisimula yung pagdinig ng DBCC. Yung budget opo. na ito. Opo, oo. Sabi ko naman sa sarili ko, di pumunta ka doon sa DBCC. Oo nga naman. Malaya ka namang pumili kung saan ka pupunta eh. Bakit i-reset na naman? Kaya parang talagang parang ayaw nila na nakapagsisimula ako ng pagdinig. Oho. Kasi mukhang ang nakikita nila, Sen. May tinatanong ka kanina, Oo. maapektuhan ka ba? Ngam? Ay, yung sinasabi ko, dahil kasi kung minsan may mga pangyayaring ganyan na Baka mawalan ka ng loob. Ayun, ganyan. Oo, na-out of focus eh. puro, kumbaga, pinagtulong-tulungan Kasi- ka ng mga lumang class, mga old-timer eh. Pinagtulong-tulungan na ako sa House of Representatives eh. Oh. Sa bagay. Oo. Oo nga naman. Para namang nakalimot na kayo. Kamakailan lang ito eh. Pinagtulong-tulungan ako. Ako na lang ang natira. Pati hopya, kinuha pa nila. Oo. Oh, ano nangyari? Nakalipat tuloy ako ron. Ayun. Pagtulong-tulungan nyo uli ka ngayon. Baka may ibang... Bahala. Bahala kayo. Akala mawawalan ako ng loob. Masisiraan ako ng loob. Oo. Sumakay na silang lahat. Nako. Ba? Hindi kasi ngayon, Sen, alam nyo, hindi lamang yan. Yung mga Hindi panukala. ako kasi, ito Opo. yung mandato ko eh. Kung ano yung Opo. nalalaman kong tama na gagawin ko, magmula noon hanggang ngayon, palaging ganito yung aking patakaran. Oho. Nako. Ngayon pala, Sen, hindi lamang yung panukala na yan. Kasi meron na po ngayon, TRICOM. Lunes kayo, Martes, magkakaroon siya ng investigation. BIR, may investigation na rin. DPWH, meron na rin. Customs, meron na rin. DTI, meron na rin. Yung barangay na lang yata ang... Pati ata barangay, meron na rin. May barangay clearance. Ang Malacanang, meron na rin po. Lifestyle check Tingnan mo naman. ngayon, tingnan mo ngayon. Opo. Bakit na-inspire sila ngayon lahat? Sa araw. Isang araw pa lang eh. Oh, yun na lang po. Oh. Hindi nyo pa nahalata, isang araw pa lang. Lahat na sila magsasagawa Malata ng na investigasyon. mag-iimbestiga, Pati DepDep, yung kay Balisacan, di ba? Oh. Hari nawa na makagawa sila. Pati ho ngayon ang Department of Budget and Management ay nag-iimbestiga na rin ng mga projects na ito. So, ang ibig nila sabihin, total, nagsisimula na kami. Ikaw, Blue Ribbon, huminto ka na, ganun ba? Parang ganun po ang mensahe, Sen. Kasi ang Blue Ribbon, parang gusto nyo sabihin sa taong bayan, oy, Blue Ribbon, preno ka muna. Pwede bang ito muna ang bigyan natin ng pagkakataon? Yung isa sinabi, wag muna kayong i-reschedule nyo na ako muna. Parang ganon, Sen eh. Nakikipag-agawan sila ngayon. Yun na nga po. Ba, talaga yatang... Hinahamon. di ba? Hindi sila nag-aamon, nakikipag-ano siguro sila. Paligsahan. Nakikipagpaligsahan. May competition na, di ba? Di maganda kasi ang taong bayan nakikinig. Sumusubaybay. Opo. Pagka competition, makikita nila ngayon. Alam mo, pagka ang competition healthy, Tama, healthy makikinabang competition. makikinabang ang taong taong bayan. bayan, opo. Makikita, sino kaya talaga sige. Makikita nila ang pagkakaiba ngayon. Hindi kaya maguluhan sa inyo kasi sa dami na mag-iimbestiga sa halip na healthy competition ay maguluhan pang isipan ng taong bayan. Sila ang magugulo. Yung iba. Ngayon lang kayo nakaisip ng ganon? Kung merong nagsimula? Oho. Nakita siguro ng mamamayan, parang tama yung landas na tinutuntun nito. Yun na nga. Hindi siya maingay. Oho. Simple lang siya. Ang mga tanong, kitang-kita, maliwanag. Oho. Di ba? Ngayon, tsaka sila ngayon magpapaligsahan. Oho. Di ba, hala kayo sa buhay nyo? Biglang dumami ang mag-iimbestiga ngayon, Sen, ha? At ang gusto natin iparating sa inyo, same subject matter. Di maganda. Di ba ba? Di maganda, sige. Baka naman kasi kako yung imbestiga. Halimbawa, si Chairman, si Secretary Manny Bonoan, di pa nakakatulog. Baka kung ano-ano masagot niya sa mga pagkatanong, hindi na... Yung kanyang isipan, hindi naman mapagkatulog yung tao ng mga imbestigahan. Sen. Anong iimbestigahan halimbawa ng department, anong sabi mo? Yung DepDep. Yun yung dating NEDA. Yan, Anong iimbestigahan niya? Yun daw pong, di ba nung binabalita natin yan na mag-iimbestiga, i-review nila yung mga proyektong pinasukan na ito ng mga malalaking flood control projects. Kailan daw? Paano daw? Sinimulan na raw po nila. Jesus, Mariosi. I-assess daw po yan. Balik na lang tayo dun sa total magulo yung mga... sa Lunes, Sen, ay... Anong aasahan natin?
Baka naman... Ay, nagpalabas na ng sabina. Ha? Si Senate President. Marami bang mga bagong madidiscover na naman? May inihanda ba kayo? Hindi naman, kinakailangan kasi dumating yung mga pinatawag, yung kasi mga iba wala. Opo. O, di, maghintay kayo. Wala bang sagot na darating sila o nagde-decline? Hindi, ipa-arresto na raw eh. So ito ay hindi invitasyon? Hindi na, subpina na ito. Oo nga, no? Subpina na Ang ito. subpina ay hindi mo pwede i-decline. Tama ba, Sen? Bahala sila kung darating sila o hindi. Di ba? Nako. Basta ako na magsasabi, Nelson, may pasabog sa Lunes. May pasabog? May pasabog. Ilatag muna natin, Nelson, ang ating magiging box populi. Meron ba tayong nasaan na yung ating wala pa. Discussion lang daw po muna. Sige, sabihin, Sen. Itong pinag-uusapan natin, yung flood control projects. Pero yan lang ang nagsisilbing pinakamukha ngayon ng corruption. Kasi nakita nila yung lawak, nakita nila yung magnitude, yung lalim, yung dami ng participants at yung pamamaraan kung paano ginagawa, katapos-tapusan talaga, lugi ang taong bayan. Hindi lang nalugi, ninakawan, nalugi, walang nangyari sa kanila kung pag-uusapan yung serbisyo na dapat sana ay para sa kanila. Imbes na sila'y natulungan, na serbisyuhan ng mga serbisyong pampubliko, lalong-lalo na yung nasa kahirapan, yung gagamitin para sa kanila, ninakaw pa. Kaya nagiging popular yung subject matter. Kaya sabi ko nga sa'yo, lahat sumausaw na. Lahat sumausaw na. Walang mandato. Ang nakalagay na mandato, Blue Ribbon Committee. Kung gusto akong tulungan ng mga kasama ko, kasi 17 ang miyembro dyan eh. 17 senators po 17 ito. senators. Opo. Ngayon. Plus yung ex-officio members. Tsaka sila ngayon magpapanukala na mag-create tayo ng isang... Di ba? Para nilang iniinsulto yung committee mismo. Di ba? Lalong-lalo na nanggaling sa mga miyembro ng Senado na matagal na ron eh. Mga datihan na nga yan eh. Tuloy natin. Yung may Sige. kinalaman doon sa corruption, Sen. Ano lang ang pwedeng magawa ng Blue Ribbon? Kasi baka sa laki ng problema na ilatag po natin, mayroon bang magagawa ang Blue Ribbon Committee para kahit papaano ay mabawas-bawasan, sabi nga, ma-moderate itong grid na ito, Sen? Kaya nga sa September, sa Lunes, makinig ka. Abangan natin. Akala mo malilin lang mo ako. Abangan. Baka nga naman Pinag-uusapan natin ano yung mga factors ng corruption. Sinabi natin kanina, mahina na pundasyon ng ating mga institusyon. Nagpahalimbawa na tayo. O kawalan ng transparency. Ayun, nakatago. Yung mga aksyon ng pamahalaan, nakatago. Walang nagmo-monitor. Yung corruption kasi pinasimulan ni Satanas yan eh. Di ba? Ang corruption kasing tanda ng unang paglalang sa tao eh. Ba't Dan? Di ba? Nakurap agad si si Ano ba ang definition ng corruption? Akala ba nyo yung corruption pera lang ang Hindi na po ito. pinag-uusapan? Yes po. Tama. Ha? Kapag ka na-infringe yung integrity ng isang tao, corruption yun eh. Kamukha na isip-isipin mo eh, kaganda-ganda na ng binigay na kapasyahan para doon sa 2 taong unang nilalang. Nasa paraiso na po eh. Ang ganda na ng kalagayan nila eh. Nang dahil lamang sa, sinubukan lang eh. Kasi nga yung, siguro hindi pa matatag yung kanilang disposisyon noon eh. Subukan ko nga kanyang tuksuin itong mga ito. Napatukso ngayon. Kasi nga yung walang transparent na eh. Wala pang monitoring noon eh. Di ba? Yung walang So sasaway. silang dalawa lang eh. Para kung nandun man lang, may nagsaway. Meron man lang sana At saka yung meron sanang na may mga regulasyon na may nakabantay. Huwag kang diyan, huwag kang makikinig sa ganyan. Itong pakinggan mo. Pagka Wala pang media noon pa naman minsan eh. Pagka ang pumunta sa iyo bubuyog, pwede mong pakinggan, halimbawa. Pero pagka ahas, huwag ka makikinig. O sa mga kapatid, wala, ahas lang yung... Ang bilis ng ahas eh, di ba?
kung i-apply natin sa flood control projects, Oo, dapat merong mga regulasyon na makikita mo yon. Oho. Nasa September 1, sa Lunes sasabihin ko. Ayun, yung mga regulasyon na yun. Oo, para yung transparency, kitang-kita. Oo. Kasi pag nakikita mo, nakabuyang yan sa mata ng publiko, hindi siya nga makagalaw ngayon. may nakabantay. Teka muna. Nakabantay pala si Marcoleta. Oo. Maano ka ngayon, may deterrent ngayon yan. Oo. Dapat ganun. Sa Lunes, isa sa abangan nyo kung paano natin sila tuturuan, Opo. kung paano natin naayusin. Kasi yun lang di ba yung lang usapin ng yung ghost projects yung taong bayan hindi nila alam na meron palang proyekto kasi totally wala ang nakakaalam na si DE Wala nga, pati nga yung kapitan, hindi alam. Hindi Yun na nga sinasabi sa mayor o sinabi ng gobernador ng Mindoro Oriental. Wala nga kung ano hindi man lang nila pinaalam sa amin. Oo. Akala namin naguhukay lang sila ng kung ano-ano dyan. Ngayon pala Project na pala. project pala yun. Oo. Ano malay namin? Akala namin na naayos lang yung riprap, hindi pala flood control. Paano magkakaroon ng flood control dito? Sabi gano'n. Pati nga ho ata yung may-ari ng lisensya hindi rin niya alam na Ginamit. ghost project pala yung ano niya Ganun nga, sapagkat diba? tinatago nga, wala nga transparency. Pero kung nagbabantayan, alam mismo ng tao, pati tao nakikibantay na eh. Yan, oho. O isa yan sa magiging paksain ng ating Sa Lunes. Habang kinukunan natin sila ng input, ng sagot, Opo. sinasabihan, hindi ba dapat ito ganito? Yan. Para pa hindi lang yung nagtatanungan, pati yung paraan. Oho. Mula sa kanila din, isa-isang nalalaman ng tao, ganito pala dapat. Oho. Concentration of power, isa yan. Nako, opo. Isip-isipin mo, gobernador ka, yung anak mo, mayor ng 2 munisipyo, Oho. Nako. yung asawa mo, congresswoman. Paano hindi mo makukurap? Wala nang nag-check sa inyo eh. Magkakakutsaba na no? Oo. Ha? Ito yung mga dapat na maiwasan. Nung isang araw, diniscuss natin, yung politika at saka negosyo, Nagkasama na. kasama kasi rito, example ito. Opo. Oo. Negosyante ka, huwag mo pakikialaman ng politika. Anong nangyari? Negosyante ka, nagtayo ka pa ng political party. Ayun. Pagkatapos, ginrupo mo yung congressman. Oh. Bata ko kayo, ha? Pagka merong nagpanukala ng legislation na medyo babangga sa interes ng aking negosyo, tumira kayo lahat, ha? Arang lahat yan. Opo. O, yan ang corruption. Maganda yung negosyo, maganda yung panukala, kaya lang tatamaan yung negosyo niya. Nako. Oo. O tao niya, kasi member ng political party niya. Oho. Siya nagpanalo doon. Halimbawa. Tama ba yun? Ang negosyo, yung politika. Pag pinagsama mo yan, ayan, mababatbat ng corruption ang bansa mo. Pero sa iba dyan, medyo yung pinagandaan tawag. Lobbyist po ang tawag nila doon. Pareho lang yun. Ganun ba? Si Nelson, Iba yan, oo. negosyante. Malaking negosyo, mga oligarchs ito eh. Yan. Kaya, halimbawa, Nelson O. Lubao, yung O, oligarch. Yan. Oligarch. Ang gagawin niya, paihiram niya yung executive niya. Pa-appoint niya ngayon na secretary ng ganito. Ayun. Hindi kayo na-influensyahan mo ngayon kasi ikaw ang may-ari ng... Totoo. Ikaw ang tagagawa ng kuryente. Pina-appoint mo yung bata mo para ikaw ang... Department of Energy. Oh, ERC, totoo. aha. May ERC. Ikaw mo nagre-regulate ngayon ng rates ng distribution utilities. O di ngayon, puro para sa'yo. Oho. So, imbes na makinabang ang taong bayan, yung negosyo mo pinakita. Hindi pwede yung gano'n. Oho. Another one, cultural acceptance. Ayan, ang matindi. Ito. Yan Medyo ang mahirap. malalim na ito, sir. Oo. Talaga pong yan ang kalakaran eh. Tanggap po yan. So parang tinatanggap na ba ng taong bayan ito? Yung lagay system? Nako. Pupunta ka sa boss, ka nang pumila. Ito, SOP na eh. boss, ikaw na ang LTO. Kailangan na yung walang ganito sana. Kaya lang, boss, ano po yung kalakaran. Standard na. Total naman po barya-barya lang naman po yan eh. Pero yan ngayon, Diyan sa social fiber mo, diyan nauhulma Oho. yung ugaling ganyan. Kaya hindi na kanya. Kaya kahit binatikos mo, parang akala mo walang kabagay-bagay. Hindi, kalakaran yan eh. LTO yan eh. Bureau of Customs yan eh. Di ba?
Sabi nung iba, may kasabihan daw dyan eh. Ba't pa ako magpapakapagod? May gagawa namang iba. Barya lang ang katapat. Di ba ba? Social Diba? acceptance. Social acceptance eh. Sen, tama. Oh. Political patronage. Oh. Yan. Oo. Ayan, boss. Akong bahala sa'yo. Oo. Ito yung gagamitin mo para ikaw ay, dito ka, i-appoint kita na ganito. O in-appoint mo chief PNP, halimbawa. Oo. Sa palagay mo ba, merito ang pinag-uusapan? Oo. Kaya nga merong CA, Commission on Appointments. Yan. Nabanggit na naman ang Commission on Appointments. Di ba? Medyo, yung sugat na nandun baka maano na naman di ba? Opo. Mabuhay na naman, oh. Nagkita-kita kami uli, yung organization namin Oo. Nung nagpasya yung walang pasok dahil may bagyo. Opo. Wala namang bagyong dumating di ba? Wala, Wala. Pero Nag-o-taking pala kayo dun eh. Pero Oo. pinag-report kami sapagkat constitutional Kasi nakasulat sa constitution within 30 days. Obligado pala. Oo, Opo. kaya kahit na bumabagyo, kinancel lahat ang mga gawain namin, yun lang, mag-organize ang CA. Miyembro ng... Para hindi kami makalabag sa saligang batas. ito yung part ng Senate Sen. Hindi lang yun, pati yung meron, yung buong komisyon Oo. nandun. So, yung 12 Oo. miyembro ng House, Opo. contingent, 12 rito, para ma-establish, Oo. para ma-create ang commission on appointments. Oo. So, yun pala ang nangyari doon. Kaya pala may nakita ko mga pictures na nag-oath taking pala kayo. Oo. Eh, ang tanging gawain niya ay para sa ganon, doon mo makikita na kaya ka hinirang ng Pangulo because ang pinag-usapan natin ay competence at saka merit. Opo. Hindi dahil kumpadre ka niya. Dapat wala yung political patronage. Yun ang sasala, no? Yung CA. Oo. Ikaw ang tagasala dyan. Yun ang trabaho mo. Hindi kayo nagpunta dyan para gumawa ng batas. Hindi. Oo. Ito yung prinsipyo ng checks and balances. Oo. In-appoint ng presidente, ano ang balancing factor? Teka, kikilatisin namin yan. Oo. Yun ang gawain ng Commission on Appointments. Ayun. Saan sa mga binanggit yung mga factors ng corruption? Alin dyan ang... parang ang dami no? Alin dyan ang dapat na mauna ko? Kasi kung parang sa isang dyan, di ba? May pundasyon Hindi, wala namang dapat mauna. Lahat i-address na dapat ma-address ganito. lahat. Oo. Alin dyan ang pinakamatinding dapat na Lahat. ma-knock out? Lahat kinakailangan. Kasi pag naiinisa nandyan, nandun pa rin. Nandun lahat pa rin talaga. manakaut lahat. Nakikita ko kasi Sen, dito sa flood control project, nung ito ay mabunyag, parang parang... Dahil nga walang transparency, walang nagmo-monitor, di ba? O yun naman. parang magandang simula ito. Ngayon may nagyayabang. Babasahin mo yung dyaryo ngayon. Kaya lang, hindi ko na muna sasabihin ko sa Lunes. Oo. Oo. Anong Wala yabang? yung kaunting pahiging ba dyan? Makinig kayo. Ayun. Puro ganyan Lunes pa, alas 9 ng umaga. Ang sabi tuloy ni Carey Herrera Sen, Oo. ay binabati niya ang kanyang 3 anak na si Raymar, Jeff at Dandan. Bakit tatlo lang ang Salamat. binabati niya? 18 lahat dyan. At iniimbitahan kayo, Sen, kung bukas, Bukas pala, ay bukas, libre oo. kayo Oo. sa anniversary ng King's Empire. Sa kondisyon na ang batiin mo, 18, hindi 3. Carey, Carey, pakitext mo yung ano pa. Yung siyang, 15 pa. Tatlo yan eh. Oo nga. Tatlo pala, di 15 pa kulang. Bakit ka mo 3 lang ang binabati mo, 18 lahat yan? Yung 15 pa, pakitext na lang. Meron ba tayong nakuha ba natin yung bosses ng dating Chief PNP, may concern na rin siya ngayon para sa flood control. Si... PNP Chief General Nicolas Torre. Ano sabi niya? Mamaya, iparinig ka natin, magbabasa lang tayo. Direct naka-ready ba yun? Meron siyang mensahe pero parang may pasaring eh. Pupunta siya sa Blue Ribbon? Hindi ko lang alam. Mamaya, direct, basa lang kami ng mga reaction, ha? Sabi ng ating mga reactors, B, Senator Marcoleta na lang, mas tiwala ang taong bayan. Antonio Del Ponso Legazpi, City Albay. Hindi na po, tama na yung kay Senador Marcoleta na Blue Ribbon. Alfonso Jurado, Bambang, Santa Cruz, Maynila. B, hindi na po kailangan. Respeto naman sa chairman ng Blue Ribbon Committee, Robert Cabral, North Point, Hong Kong. Hindi na po kasi mas naniniwala kami kay Senador Marcoleta, mabuhay kasi. Ruel Bilbao ng Dubai. No need. Let the Blue Ribbon Committee of San Marcoleta handle it.
mas may tiwala kami. J. Ramirez, Santa Rosa, Laguna. Hindi po kami sang-ayon. Mas may tiwala kami kay Sen Marcoleta kaysa sa mga nakikisawsaw. GSP ng Cainta Rizal. Blue Ribbon Committee is suffice. Junaldine, Pumbaya, Marawi City. Sufficient. Oo. Hindi na po kailangan dahil may tiwala po ako kay Senador Marcoleta. Ray Hermosa, Salinas, Bambantarla. B. Hindi na po kailangan. Rogelio Lucas, Bulacan. Naniniwala kami na ang Blue Ribbon Committee ang pinaka-credible at honest sa lahat. Angel Aberia ng Bacolod City. B. Hindi na makakagulo sa Blue Ribbon Committee na San Dante Marcoleta. Yuki Mapalad ng Japan. Hindi na magaling talaga si Senador Marcoleta. Meli J. Amhadul, Jeddah Kingdom, Saudi Arabia. Si Ka Ray Manyo, nanonood daw po yung mga taga riyan sa Unlad, nakatutok sa ating palatuntunan. At pati si Joe Bacho ng New Zealand. Ganon? Yan. Aha. Yan, binabati kayo, Sen. Ka Manny Mendoza, nakatutok din po sa ating palatuntunan, sa atin pong mga kababayan. Ayun. Tuloy pa? Sige. Tuloy pa, 5 minutes pa. 5 minutes pa, opo. Pero dito sa... okay na ba? Iparinig nga natin yung boses ni dating PNP Chief Nick Torre. Meron sa... first time ito na nagbigay. Flood control? Contractor na ba siya? Hindi po. Hindi pa natin na-ready? Sayang, Meron siyang statement Talaga? doon sa kanyang Facebook Live, doon sa kanyang nandito sa pinadala ni Mar Gabriel, hindi niyo Hindi, kinuha. ano nga yung pinaka-gist? Ang binanggit lang niya ay nakakaawa daw po ang taong bayan ngayon dahil sa epekto ng mga pagbaha. Tama naman yun. Sino Opo. bang hindi maaawa? Lalong-lalo naman yung... isip-isipin mo, ililikas mo yung buong pamilya mo. Opo. Pagkatapos lahat ng ari-arian mo, kung hindi man lahat, nasira. Pananim mo, nasira. Pati hayop na tinatangkilik mo, namatay lahat. Talaga po. mapapaluha kayo. Ilang beses ko ba sabihin sa inyo na nung kami ay nasa probinsya pa, na ako'y nasa elementary pa, bagong tanim. Kumisa naman ay halos magbubunga na yung aming palay. Bigla naman darating itong baha na ito. Naku, maluluha At kayo talaga. makikita mo, pag naiisip ko yun, alam mo, naalala ko yung tatay ko, yung hirap niya. Pagkatapos nakita mo, nandun na lang siya doon sa kanyang tumba-tumba. Meron siyang maliit na tumba-tumba. Aha. Yun ang pinakakawawang nakikita ko. Yun ang tagpong Nakalagayan na pag tinignan ko ang tatay ko. Alam ko Oho. Alam ko talagang yun ang simula na naman ng paghihirap natin. Yung buntis na yung palay mo, ilang linggo na lang aanihin na, no? Paano yun na lang inihintay mo na makarecover yung pagkain ng pamilya niya. Totoo. Yung iba, maring maibenta namin. Ando na lahat Lahat nung ginugol niya, inutang niya lahat. Pagkatapos ngayon, isang araw lang, masisira ang buo. Lalos, Ay, nako. Si Kuya Vince Agabaw. Kuya Vince, maraming salamat. Nakatutok din daw ang pinakabatang mayor sa bansa ngayon at the age of 21 years old. Si Mayor Jamila Ruma ng Rizal, Cagayan. Sa edad ng 21 anyos. Talaga naman, siya daw pala ang youngest mayor sa buong bansa ngayon. Ayan, Ilang edad yung nakalaban niya? 85 years old. Pinakamatanda naman. Hindi ko lang po alam. Sinabi ni Kuya Vince, Si Arvin Tan. Arvin, maraming salamat at magandang hapon sa inyo. Si Tatay Juan. Sabi naman ni Tatay Juan, sa Kanaynayan Santa Cruz, Zambales, dito po sa amin sa Zambales, 10.50 per kilo ng bigas. Hindi pa po nabilad. Palay. Per kilo ng palay pala, yun. 10 pesos 50 centavos. Yan ang sinasabi natin. Paano mabubuhay ang farmer, Jen? Yun na nga. Isip-isipin mo, pinakamababang production cost mo, 22 pesos. Hindi ka pa nakabawi. Totoo. Sabihin mo na lang, 11 pesos. Oho. Hindi kalahati lang ng production cost mo. Yung 11 mo, Totoo. negative ka. Kaya pala nagpapadala ako ng bigas kay Tatay Juan. Sabi niya, Jen, pasensya ka na muna. Wala ako. May papadala bigas sa inyo. Kaya nga sabi ko kanina sa inyo, ang kalagayan ng pagsasaka sa ating bansa, subsistence farming. Oho. Para lang pangbuhay lang ng pamilya niya. Hindi ganun ang dapat Kailangan buhayin mo ang pamilya mo, buhayin mo ang ekonomiya, buhayin mo ang bansa mo, mag-contribute ka doon sa
ekonomiya ng bansa mo. Oho. Eh, hindi ganun eh. Palubog eh. Ayun. Sabi po nung mga taga riyan sa Central America, Sen, sa ano daw po Teka, Central America? Opo, ang ka Roger Valdez. Saan yan? Costa Rica, Panama? Panama daw po. Sabi niya, Panama. nakadalo na po ang Kong Dante dito sa amin sa Panama City. Oo. Ayun, natatandaan nila. Nakadalawang beses akong dumalo dyan eh. Ayun, Oo. tandang-tanda daw po ng ka Roger Valdez. Oo, Spanish ang ano eh. Ganun ba? Oo. Si Padre. Oo. So, pag nanalangin nyo, Senyor Padre. Opo, Medyo na ano ko, medyo kinilabutan ako nung una. Akala nyo ba't may Padre? Hindi sa parinig. Ano? Opo. Sa Sariaya, Quezon naman daw po ay ang Boss Moto. Ayan, Boss Moto, mga taga riyan po sa Sariaya, Quezon. Happy birthday na rin kay Rico Melgar dyan. Ito naman ay sa Quezon East. Ha? Ayan, Ang bumabati ang kanyang pinakamamahal na misis, si Ka Mary Ann. Kariko, magandang hapon po. At si Happy birthday. Janelle Aberisa pala. Aba? Sabi niya, Jen, pakisabi naman kay Sen Marcoleta, batiin ng pala kami dito sa Radyo Agil Lucena. Ayun, Janelle Aberisa. Binabati ko po ang lahat ang mga kawani ng Net25 dyan sa Lucena. Lucena. Opo. Ako, nakarating ako dyan, Jen. Ha? Ganun po. Oo, pinadalan pa ako ng... ano na yung pansit dyan? Chami. Chami. Pansit chami po. So, yung pansit na hab-hab. Oo, pero ang pinakamasarap na nakain ko yung ano eh, yung karning ba? Crispy pata ho. Crispy pata. Crispy pata ng Candelaria. Paano ba nila piniprepare yun? Napakalambot. Pati buto lumambot eh. Opo. Paano kaya? Tanungin natin si Kuya Luding, Sen. Kasi si Kuya Luding ata nakakaalam ng sikreto niyan eh. Patawag mo sa... Kay Kuya Luding ba yun? Kay Kuya Luding ho, at saka si Mayor Maki nakakaalam Hindi niyan ko malaman kung paano ginawa na pati yung buto. Malambot. Malambot eh. Saka malasa. Yung lasa. Oho. Talaga. Ang malungkot, hindi nyo napapasin, nakakarami na kayo. Bawal na pala. Resulta na po ng ating Vox Populi. Sang-ayon ka ba na magtayo pa ng Independent People's Commission para imbestigahan ang anomalya sa flood control projects? Senador Kiko, Tito Soto, ang nagsabi ng opo, sang-ayon kami, 0% ang nagsabi ng hindi na po kailangan 100%. Yan po ang resulta, Sen. Mukhang mabigat po yung nakaatang sa inyong balikat, Sen. Ang inaasahan ng ating mga kababayan. Sinabi naman natin, basta pagtulong-tulungan natin, lalong-lalo na po yung taong bayan, walang hindi natin maayos, basta pagtutulungan lang natin. Yan ang pinaka-importante. Ayan. At ito daw po, Sen, pasensya na kayo at ito'y bahagi ng Happy corruption sa birthday amin ni kay Nelson. Brother Mike Ramos ng Banlat, Nueva Ecija. Belated happy birthday sa kanyang misis na si Sister Faye Ramos. Happy viewing sa Ramos family at happy viewing din sa mga taga-lokal ng Banlat, Nueva Ecija. Happy viewing kina Brother Milesio at Tita Mids Salinas ng Binyan City, Santa Rosa, Laguna. Happy birthday kay Gigi Yabut. Advance happy birthday kay Rodri Hernandez. Happy birthday sa ating masipag na correspondent ng Batangas, Emar de la Vega. Happy 75th anniversary, lokal ng Kalubawan, distrito ng San Carlos City, Pangasinan. Happy viewing to Abed Dula and family ng Angeles City, Pampanga. Ayun, si Ka Abed. Salamat po ng marami. Bago na tayo magtapos, wag nyo na pong